Nakaugalian na nga ng ibang Pilipino na bumili ng mga pampabuena sa pagsalubong sa bagong taon. Hindi rin siyempre nawawala sa hapagkainan ang mga bilog na prutas tuwing medianoche. May report si Rida Reyes. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon para kontrolin ang magiging takbo ng iyong kapalaran, gagawin mo ba? Kung may magagawa ka para mas mapaganda o mapaswerte ang pagpasok ng iyong 2014, ano-ano kaya ito? Pabuenas, swerte. Sabi-sabi sa barya. Saan yung sinasabi? Misa sa tapat ng pinto, sa altar, gano'n. Para lahat ng swerte, pumasok. Yung 13 kinds ng prutas, tapos yung mga sweet lahat, chocolate. Matapos ang Pasko, bagong taon naman ang pinaghahandaan. At para sa marami, wala nang masasarap pa kaysa sama lamang siswertihin ka sa darating na taon. Yung fear of the unknown. At ang unang-unang unknown sa buhay ng isang tao ay ang kanyang kapalaran, yung kanyang future. So, tayo, ang ating unang instinct bilang mga individual ay protektahan yung ating future na yon. Ang pananaw tungkol sa konsepto ng swerte o malas nakuha raw ng mga Pilipino sa mga kapitbahay nating bansa sa Asia. Kaya kung Lucky Charms at iba pang pampaswerte ang pag-uusapan, di mauubusan yan dito sa Chinatown sa Binondo. Walang mawawala kung gagamit tayo. And then ang sa akin lang naman, kung makakaganda naman sa negosyo, sa saka yung health. There's no harm in trying. Baka swerte, so swerte. Kung hindi, hindi. Pero sabi nga, kailangan talaga sa trabaho talaga. Kailangan work, and prayers. Para sa 2014, swerte raw ang kulay berde at pula. At dahil Year of the Wood Horse, swerte rin ang figurine ng kabayo sa bahay. Di raw gaanong maganda ang 2014 para sa mga pinanganak sa Year of the Rat, kaya makatutulong ang Tai Sui amulet tulad nito para raw iwas malas. We just give them a guide o mga butingting o mga anting-anting para mabalance ang life nila, ang buhay nila po. Hindi naman dapat na... Baka matakot kasi we always think positive eh. Pag positive thinking, maganda buhay mo. Bukod sa Lucky Charms, may swerte rin daw na matatagpuan sa mga hugis bilog. Kaya ang mga kasuotang polka dots, mabentang-mabenta na sa Divisoria. Di rin nawawala sa hapagkainan ng maraming pamilyang Pilipino tuwing medianoche ang mga bilog na prutas. Sa Mega Q-Mart, normal pa naman daw ang presyo ng mga bilog na prutas. 5 hanggang 10 piso pa rin ang kada piraso ng pongkan. Ang peras, 10 hanggang 20 piso kada piraso. 25 to 30 pesos naman ang kada piraso ng melon. 120 to 140 pesos ang bawat kilo ng longgan. 180 to 220 pesos ang bawat kilo ng ubas, depende sa klase. 50 pesos per pack naman daw ang kiat-kat. Inaasahang magsisimulang tumaas ang presyo ng ilang bilog na prutas simula December 30. Wala naman daw masama sa mga pampaswerteng ito, pero payo pa rin ng mga eksperto, huwag iasa rito ang inyong kapalaran. Kapag positibo yung utak mo, then may chain reaction towards your destiny. Rida Reyes, GMA News.